Boss, kung mahilig kayo sa mga Excel functions, BAR forms, pag-upload, taxes, pag-filing, computation, hanggang sa payments, gumagawa ako ng video na yun. So, kung gusto niyo ng mga ganyan topic, ayun. So, paki-subscribe, like, and share na rin mga bossing. So, ang tutorial natin ngayon ni actually napalaking tulong nito sa pagbabank recon ko, kaya gusto kong i-share sa inyo. Sa pag-recon kasi, so kailangan nating malaman kung tayo nagbabudgeting ng maayos, magaling na pagbabudget, pag marami tayong expenses, payables, mga supplier, doctors, meron man. Ayun. So, kailangan nating malaman ng maayos kung meron pa tayong available fund para sa mga expenses natin. So, kung ang data na hinahawakan nyo sobrang madami na, so mahirap lang mag-manual. So, ayun, kaya gumawa ko ng video na to kasi tulad yan ang ginagawa ko madami ang madaming data, so hindi na masyadong applicable ang pagmamanual. So yun, kaya gumawa ko ng para mga shortcuts. So ganito yan mga Gaudi. Yun, so dito assume natin na yun, etong data na to ito ang ating ginawang check for this day. Ayun, assume natin na ito yun. So almost 226 na check. Ayun, so syempre hindi naman kagad natin ito release. So ayun, pero kailangan natin malaman kung magkano pa ang ating magiging available fund, kung may fund pa ba to or kasi kung tayo ay medyo gipit kailangan magtipid, so ang pag-release paunti-unti lang, pero at least malaman natin kung magkano ang ating available fund. Yun ang purpose natin ngayon So ito yung data na ginawa ko ngayong araw. Ayun, ito yung mga cheque. Ayun, itong part na to, ito mismo yung actual na passbook. So yun, debit, credit. So nilagyan ko lang to ng check name, check number para pag re-recon ako, alam ko kung sino yung at kanino yung checking yun. Of course, yung check number para maayos yung actual passbook ko. Yun. So dito naman sa part na to, malalaman ko yung outstanding, kung magkano pa yung hindi ko na-release. Yung hindi pa naki-claim or uncleared. Yung hindi pa naki-cleared sa passbook. Ibig sabihin, ito yung 100%, parang gano'n, 100% to itong ginawa kong cheque amount. Kung magkano lang yung na-cleared, and then kung magkano yung uncleared. Yan. So, ang tutorial natin ngayon is kung paano malalaman automatic, hindi na masyadong mahirapan kayo, mabilisan, kung magkano yung natitira pang cheque. Ayun, gagamitan natin ng mga malulupit na formula. Ayun, simulan na natin. So ayun, meron tayong amounting na 21 million. So ibig sabihin dapat meron tayong perang ganyang kalaki rin sa passbook para at least hindi mag-bounce. So syempre kung gumawa ka ng cheque, ibig sabihin dapat may fund. Lagay natin doon sa credit side. Assume natin na ngayon mo nilagay. So ayun, start November 22. Yun, bali itong magiging beginning balance mo. Yan. So assume natin na wala pang nare-release. Okay. So since wala pang nare-release, dapat dito natin siya ilalagay. Okay. So lagay natin check number.
number. Itong kanya natin. So, ito nga pala yung function na ginagamit ko para hindi na ako mahirapan. Once na nag-cleared sa part nito, once na nag-cleared siya, automatic mawawala na siya or mamaminus yung amount. Ito yung pinakang ano ng video na to para hindi kayo mahirapan. Pakita ko muna sa inyo. Filter. Ito. Check natin tong array. Bale, ito yung ano yung pinakang argument niyan. Yung pinakang data. Kailangan natin yan. So ibig sabihin, dito sa function na to, ipapakita niya dito sa part na to yung hindi pa cleared. So kailangan natin kuhain ito. So ito yung data na halos okay na siguro yan. Tama ba? Alam mo na pala natin ano, isa pang function, count if. Tapos balik tayo dito mga lodi, baba tayo. Naman i-automatic, so pwede naman dyan. Tapos yun, balik ulit tayo dito. Yun, check natin. Yun, grabe, wala pa pala. Isa pang parenthesis daw. Yun. So since mga boss, wala pa tayong na-release, automatic dapat nandito siya lahat. Ano ba to? Yun, nandito siya lahat. So lagyan lang natin. So lalagyan ko na rin ng formula to para at least hindi na kayo mahirapan. So para maging automatic, no? Nag-upload na pala ako ng iba't ibang klase ng Excel function. So kung naka-subscribe kayo, so hindi kayo, so mas madali nyo makita yung aking mga ina-upload, para mas maging basic sa inyo yung mga mahirap na mga pinagdadaanan sa buhay. XLOOKUP ang gamitin natin. So actually pwedeng gamitin nyo ang VLOOKUP, HLOOKUP. Sa next video, papakita ko kung bakit itong lagi kong ginagamit, XLOOKUP. So may advantage kasi ito kaysa dun sa dalawang yun. Ayun, so automatic na siya. Kita nyo naman, 301. Yun. So laking bagay pag maalam ko yung gumamit ng ganito. Magiging mas madali yung mga bagay-bagay para sa inyo. So panoorin yung mga video ko para hindi kayo mahirapan kung gusto nyo maging madali yung mga bagay-bagay. Ayun. Okay na, ibig sabihin may data na tayo. Ayun. So ang nagawa nating check disbursement is 21. So assume natin na wala pang na-release kasi ngayon ko palang ginawa. Ayun, nandito siya mapupunta. Nandito sa part na unclaimed o uncleared, hindi pa naki-cleared sa passbook, hindi pa natin na-release. Okay, so ngayon ang gusto kong i-share sa inyo is yung magandang yung monitoring ng uncleared. Napakalaga nito para monitor nyo yung pagbabudget, kung nagbabudget kayo. Ayan. So pwede kayong maglagay status. Ayan, kunin na natin to, check number. Switch. Ulit natin to. Halos ganun din ang gagawin nyo, paulit-ulit. Tapos ito, kung ano yung pipick up nyo. Ayan, may date na tayo. Ito yan, o. Ayan, doon lang natin tong date. Ayun. Ayun, assume natin, yun, may data na tayo. So lahat ng uncleared check na wala dito, na hindi pa dito sa function na to, lahat ng hindi naki-cleared sa passbook, ibig sabihin kung hindi ka mag-input ng amount dito, yun, nandyan lang yan. So i-assume ni Excel na unclaimed pa yan, uncleared. So ang gagawin nyo lang is kailangan nyo lang ilagay dito, halimbawa may check number, may kumuhan cheque. So eto si 902. Ayun, dito na lang
dito nyo ilagay sa part na to. Ayun, automatic mawawala siya doon. Ayun. So, ayun, lagyan na rin natin to ng formula para hindi na mahirapan kayo. X-lookup lang din. Nyo na lang i-ano. X-lookup. Yan, okay lang dyan. Ay, tapos dito nyo sa data i-ano, kuhain yung dito nyo na lang ano yung mga formula na ginagawa nyo. Yun, okay na siya. Ganon din sa check name. Data. Yan. Yan. So, yun. Kung makikita nyo, assume natin na hindi yan nag-undeposit. Ay, hindi yan nag-deposit ng kanyang ano, kinuhang cheque. Yan. Ayun. So, ayun. Bali ganito yun mga bossing. Halimbawa, assume na kumuha ng cheque ngayon si Steven. Yan. Kumuha, dineposit. Deposit natin, lagay lang natin dito. So dito ko siya nilalagay sa part na to, lahat ng check deposit. Ayun, check number, lagay lang. Yun. So automatic mapipick up ni Excel kasi may function na yun kung sino yung may-ari ng checking na to, and then kung magkano. At dito sa pinakang main natin purpose, automatic mababawasan ng kanyang record kasi si 202 si 39002 na deposit na, so automatic mawawala na siya, ibig sabihin third na. So eto, ang original kanina is ang balance niya kanina, ito ganito ang balance niya. Since nag-third na yung 500, so nabawasan na ito, naging ganito na lang kanyang amount, 21,150. So hindi na kayo mahirapang monitor ng pag-budget sa passbook. So yun, mas maganda, mas maganda, and then mas madali, hindi na kayo mahirapan. So kailangan nyo lang i-type lahat ng makikita ng check number sa passbook. So ayun, nandito naman yan, may check number na naman sa passbook. So kailangan nyo lang i-type kung ano yung mga na-deposit na cheque. Yun. So assume natin na ito yung na-deposit lahat. Paste lang natin. So ayun, automatic na mapipick up yan ni Excel, hindi na kayo mahirapan. Yan. So ang unclaimed, uncleared na lang na checking natin amounting to 20,000 kasi yung 16,000 cleared na. So ibig sabihin may payables pa tayong 20. So sa video na to, ang gusto lang i-share sa inyo ay ito, yung kung paano makikita yung outstanding balance nang hindi kayo nahihirapan. Kasi may mga napapansin ako, may mga kakilala ko na medyo nahihirapan sa pag-recon. Manual nilang nire-recon yun. So isa-isa man nilang ini-input yung number, yung check number, kung sino yun, and then the amount. So ako, para hindi mahirapan, doon pa lang sa data na sa paggagawa pala ng check, yun, inukuha ko na yan, inaayos ko na yan, tapos sinasalpa ko na lang yan dito sa pinakang data base ko or manual para automatic may record ako lahat, and then yun, inaayos ko na lang kung magkano yung outstanding, and then yung goods na, yung cleared na. Ayan. So ayun, so pwede nyo rin palang lagyan ng status. Ako kasi nilalagyan ko din ng status yan. So yun, parang gantong ginagawa ko. Nilalagyan ko lang din siya ng function. Ayan, function. Yan, today. Yun lagi, automatic naman yung nababago. So ang ginagawa ko is ito, minus ko lang ito dun sa check voucher. So ibig sabihin 226 days still na to. So dapat yun, para malaman ko kung may still ba akong check, kung
ano ba, yung ibang supplier kasi nagpapa-deposit kung may for deposit ba ako, or yung iba nagbibigay ng terms. So para at least malaman ko kung sino-sino yung kailangan kong madeposituhan ngayong araw or next week. Ayan. So dito nilalagay ko siya sa status. So bali, so eto pinakang aging ko yan. So para malaman ko, monitor kung okay pa ba yung cheque, kung may for still ba ako, yun, for deposit. Yan. So bali ang ginagawa ko yun, nilalagyan ko lang din ng ng formula or function. So ako kasi medyo tamad kasi ako, gusto ko mapadali lahat ng mga mahirap, gusto ko maging basic lahat. So yun, pinag-aaralan ko kung paano maging madali, automatic. Pagkakataon to, ito lang ang ini-encode ko sa pag-recon ko, so automatic na siyang mag-pick up pag medyo maayos ang lahat. Yun, lagyan natin ng status. So ang ginagamit ko sa status is if function. Yan. So if, so mas ginawan ko lang siya ng mas maraming logical test, kaya ifs ang ginamit ko. Yan. So assume natin na yan, ito yung aging natin, pindutin nyo lang yun, and then logical test. Halimbawa yung tawag dito, yan. So ang nilagay ko ditong mga logical test is halimbawa stale ang check-in ng 180 days. So check nyo lang yung amount dito, yung number. So greater than 80 days. So check, lagay natin kung yung magiging status niya. So still check siya. So isa kung dagdag tayo ng ng condition. So halimbawa 150 ay greater than 150. So ang condition niya ay overdue. Tapos dagdag pa tayo. So 120 naman ay so para sa para sa malupitang monitoring, yun, lagyan nyo na rin yan. So kasi para mas maayos, mas makita ko agad, yun, inaayos ko, nilalagyan ko rin yan. Yan, tapos greater than 90, tama ba? So mali pala, greater than 90 ay due date, tsaka due date, and then less than or equal to 0 para last na. Ito na sabihin, okay pa yung check wala pang takot. Okay ba? Yun, try natin kung gagana. Yun. Ayun. So dito, sa nilagay kong condition, pag yung aging natin ay lumagpas daw ng 180 days, automatic maging stale yun. Kasi accounting lang din naman ng check is 60 months, 6 months good for 180 days. Ayun, kaya yun ang nalagay ko. So pag makita nung status na over 180 days ang kanyang aging, automatic maging stale. Over 150 naman, overdue. Yan, overdue. Yan, overdue. Pag 120 naman, past due, due date, nandaman. So lag nyo lang yan. So makikita nyo madaming stale, automatic.
lahat ng 180 pataas steel, 150 and above overdue. Tama naman yung binigay natin doon. Condition past due, so 120 and above. So since wala na tayong cheque, yun ang kabahan, 140, wala tayong less than 90. So yun, so halos ganyan ang ginagawa kong monitoring ng bank account ko. So medyo madami kasi ang passbook na hawak, and then sobrang madaming gawa kasi taxation, madaming computation, madaming abyarin. So kung gusto niyo ng mga mga video, nag-upload din ako ng mga tutorial sa pag-upload ng BIR forms, pagpapiling, computation ng taxes step by step. Nag-upload din tayo nun, kaya kayo mag-subscribe para maging updated kayo. Hanggang payments, and then syempre yung attachment nun. So para maiwasan yung penalty. And then tamang computation, tuturuan ko kayo. Kaya yun, upload, lang kayo, subscribe dyan mga lodi. Yun, sa tingin ko naman may natutunan kayo sa video na to. Yun. Sa mga Excel function, napakahalaga. Kung gusto yung matuto, manood kayo ng mga video, tutorial. Marami akong ina-upload nyan. So, ayun mga bossing. Maraming salamat sa panonood nyo. Ayun, sana may natutunan kayo. Thank you.